Mayroon pong mga tao na naghahanap ng solusyon kung paano nila malalagpasan yung fear sa buhay nila. Mayroon pong masamang epekto sa buhay ng isang tao. Sapagkat kapag isang tao ay nakakaranas ng fear, dito magsisimula na siya po ay magwo-worry sa mga bagay-bagay. At kapag ito ay pumasok na sa isip ng isang tao, pwede na po ng isang tao magkaroon ng tinatawag na anxiety depression. And take note, yung anxiety depression ay hindi po siya maliit na problema sa buhay ng isang tao. Kasi even I have a personal testimony, mga kapatid, sa bagay na yan. Na kapag yan po ay hinayaan natin, pwede pong sirain yung pangarap natin, mga plano natin sa ating mga buhay. At ang masama, mga kapatid, sa fear, ito po siya ay nagkukos ng damage emotionally, physically, then even spiritual life natin, mga kapatid, no? Lahat pwede pong masira, mawasak. Kahit yung mga magandang career natin sa buhay o mga plano natin sa buhay, ito po lahat ay nawawalan ng saysay. Ngunit paano nga ba natin malalagpasan yung fear sa buhay po ng bawat isa sa atin? Paano nga ba natin ito siya ma-overcome sa atin pong mga buhay? So ang Bible po ay meron pong kaukulang solusyon na pwede po natin makuha ito siya at maging aral sa buhay ng bawat isa sa atin upang sa ganon malaya po natin ma-overcome at malagpasan lahat ng fear sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano nasabi sa aklat po ng Isaiah 35:4? Anong sabi niya? Say them that are of the fearful heart, be strong, fear not, and behold, your God will come, and vengeance, even God will recompense, and He will come and save you. Siya po ay paririto, mga kapatid, upang tayo iligtas. Kaya nang sabi niya, kailangan tayo'y magpakalakas at huwag tayo mga takot. Sapagkat darating ang tulong ng Panginoon at siya ay maghihiganti laban sa kaaway para sa ating pong tagumpay, mga kapatid. So ang tanging natin gagawin, manalangin tayo, magtiwala, sumampalataya, at maglingkod sa ating Panginoon. Then allow God in our life para ma-overcome natin yung fear sa buhay ng bawat isa sa atin.